Magandang araw! Welcome sa ating bagong video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay magmumultiply tayo ng fractions. Okay, meron tayong 4 na examples dito. Okay, una, i-multiply natin 4/5 times 3/4. Sa pag-multiply ng fractions, ang gagawin lamang, i-multiply natin ang numerators at i-multiply din ang denominators. Then, kung pwedeng i-reduce yung answer sa lowest term, i-reduce natin. Okay. Gawin natin. 4 times 3 equals 12. I-multiply din natin yung denominators. 5 times 4 equals 20. Okay. Yung answer ay 12/20. Ngayon, titingnan natin kung ito ay pwede pa nating i-reduce sa lowest term. May number ba na pwedeng makadivide sa 12 at 20? Meron. Okay, tingnan natin. Ano yung pinakamataas na number ang pwedeng makadivide sa 12 at 20? Pwede itong ma-divide ng 4. Yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 20 at 12 ay 4. 12 divided by 4 equals 3. 20 divided by 4 equals 5. Yung final answer ay 3/5. Next example, 2/7 times 3/5. Ganun pa rin yung gagawin natin. I-multiply ang numerators. 2 times 3 equals 6. I-multiply ang denominators. 7 times 5 equals 35. Okay. Yung answer ay 6/35. Pwede pa ba natin itong ma-reduce sa lowest term? Hindi na. Nasa lowest term na ito. Kasi yung 6 at 35, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Diba? Kaya, eto na yung final answer. Ganito lang kadali yung pag-multiply ng fractions. Pero, meron pang ibang paraan ng pag-multiply ng fractions, lalo na kapag matataas na numbers. At yun ay ipapakita ko sa inyo gamit yung problems na ito. Okay. 8/9 times 6/12. Dito, medyo matataas yung numbers. Kaya, bago tayo mag-multiply, pwede tayong gumamit ng cancellation. Pwede tayong gumamit ng cross-cancellation. Ang cross-cancellation ay ganito. Kapag ang numerator dito at denominator dito ay may GCF, ika-cancel natin. I-divide natin sila sa kanilang GCF. Ganon din dito. Yung numerator dito at denominator dito, kapag may GCF, ika-cancel natin. I-divide sa GCF. Pwede rin, itong fraction na ito, isimplify natin muna. At itong fraction dito, isimplify din natin. I-divide natin yung numerator at denominator sa kanilang GCF kapag meron. Pwede yon. Okay, tingnan natin. Itong 8/9 magkasunod na numbers, di ba? Yung numerator at denominator, hindi natin pwedeng i-divide. Wala silang GCF. Okay, ito naman, yung 6/12, pwede ba nating isimplify? May GCF ba ang 6 at 12? Meron, di ba? Meron. Pwede nating i-divide ang 6 at 12 sa 6. Sa GCF na 6. I-divide natin ngayon ito sa 6. Divided by 6, divided by 6. 6 divided by 6, kakancel natin, 1. 12 divided by 6 equals 2. So, ikakancel na natin ito. Okay, yung fraction ay naging 1/2. Ngayon, tingnan natin yung denominator na 2 dito, di ba 2? At saka yung numerator dito na 8. Pwede ba natin itong i-cancel? Pwede. Kasi may GCF sila. Ang GCF ng 8 at saka 2 ay 2. I-divide ulit natin ito sa 2. Okay. I-divide sa 2. 8 divided by 2 equals 4.
Cancel. 2 divided by 2 equals 1. Cancel. Ayan. Okay, yung fraction ay naging 4/9 times 1/1. Napakababang numbers na lang. Madali na tayong makapag-multiply. I-multiply natin yung numerators at i-multiply din ang denominators. 4 times 1 equals 4. 9 times 1 equals 9. Ito na yung final answer. Yung 4 at 9, wala silang GCF. Kaya ito na yung answer. O diba, mas madali kapag gumamit tayo ng cancellation. Kasi kapag mataas na numbers, yung imumultiply natin, mas mahihirapan tayong mag-reduce sa lowest term. Mas mahihirapan tayong kunin yung GCF ng matataas na number. Kaya kung pwede rin lang gumamit ng cancellation, mag-cancel muna kayo bago mag-multiply. Okay, last example natin. 5/11 times 11/15. Okay, tingnan natin. Yung numerator at denominator, may GCF ba? Wala. Itong 11 at saka 15, may GCF ba sila? Wala. So, nasa simplest form ito, nasa simplest form ito. Sunod, titingnan natin kung ang numerator dito at denominator dito ay pwedeng makancel. May number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa. Yung 5 at saka 15, may number ba na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa? May GCF ba yung 5 at 15? Meron. Ano yung GCF? 5. Diba? 5. Kaya, i-divide sa 5. 15 divided by 5 equals 3. Okay, then, cancel. 5 divided by 5 equals 1. Cancel. Next, titingnan naman natin kung ang numerator dito at denominator ay pwedeng makancel. Parehong number ito, 11 at saka 11. Pwede bang makancel? Pwede. Automatic, pwede natin divide yan sa kanilang sarili. Divided by 11, divided by 11. Diba? 11 divided by 11, 1. 11 divided by 11, 1. Ayan. Okay. Tapos na tayong mag-cancel. Yung fraction dito, yung numerator 1, denominator 1. Dito naman, 1 yung numerator at 3 yung denominator. Napakadaling mag-multiply. I-multiply lamang natin yung numerators at i-multiply din ang denominators. 1 times 1 equals 1. 1 times 3 equals 3. Yung answer ay 1/3.